ka-Republic, 42 points and 13 rebounds. Isang dambuhalang debut game mula sa bagong Ginebra import. Pero sa kabila ng halimaw na laro ni Riley Grigsby, sinira ng Phoenix Super LPG ang debut ng Gin Kings. Idagdag pa ang pagpapatalsik kay Coach Tim Cone sa dulo ng laro. May dapat bang ikabahala ang mga Ginebra fans ngayong simula ng Governor's Cup? Saan nagkulang ang mga mag-aala? At paano babawi ang NSD laban sa mainit ding Blackwater Bossing ngayong darating na Biyernes? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, lahat tayo excited na makita kung ano ang kayang ibuga ng bagong Ginebra import habang nagpapagaling si Justin Brownlee sa kanyang hamstring strain at knee injury. Hindi tayo binigo ng 26 years old na former NBA G League forward. Halos buhati ni Grigsby tungo sa panalo ang Ginebra, ngunit nagkulang sa suporta ang mga locals. Bakit parang kinalawang ang Ginebra core pagkatapos ungkitin ang corona sa nakaraang Commissioner's Cup? Nasaksihan ng lahat, may talento talaga si Riley Grigsby. Kaya niyang umiskor sa labas, kayang pumwersa sa ilalim. Pero ang masakit na realidad, bakit parang hindi champion team ang buong Ginebra squad sa laro nila kagabi? Wala ni isang local player ng Ginebra na naka-double digits sa laro nila kontra Phoenix. Si RJ Abarientos na nahirang na best player of the conference sa katatapos na Commissioner's Cup at kasama rin ang Gilas sa third window ng FIBA Asian Qualifiers ay nalimitahan ng Phoenix sa 8 puntos lang. Maraming fans ang nag-i-expect na magiging mas mataas ang kumpiyansa ngayon ni RJ matapos ang kanyang BPC Award at Gilas campaign. Ngunit hindi iyon nakita sa kanya kagabi. Ang nakita natin kagabi sa kanilang debut game may isang pupunang out of sync. May 9 points lang si Jeremiah Gray, 6 points si Nards Pinto, 5 si Jan Abis, Troy Rosario 4 na puntos lang din, Torres may 3 at si Japit Aguilar 1 puntos lang. 0 si Naralco, Stephen Holt at Isaac Go. Bakit? May championship hangover pa ba? Obvious na nag-i-struggle ang Gin Kings sa pagkawala ni Scottie Thompson na tulad ni Justin Brownlee ay nagpapagaling pa rin ng hamstring sprain. Sa sistemang triangle offense ni Coach Tim Cone, napakahalaga ng isang floor general na magpapakalma sa tempo kapag mabilis ang takbuhan. Nang mawala si Scottie, ewan kung bakit nawala rin ang kinang ng laro ni RJ Abarientos. Ang ending, nauwi sa kanya-kanya. Maraming instances na naging tagapanood lang, nag-aabang lang ang 4 na locals kung ano ang attacking gagawin ni Riley Grigsby. Naging one-man show ang laro. At sa modernong PBA, lalo na laban sa isang batang-batang modernong coach na tulad ni Charles Chu, kapag naging predictable ang opensa, madali kang lalamunin ng kanilang depensa. Ang ejection kay Ginebra coach Tim Cone, aminin natin, ito ay hindi lang bunga ng inaakala niyang maling tawag ng mga referee. Bunga na rin ito ng frustrasyon niya dahil sa out of sync na laro ng kanyang mga bataan. Sa pagtawag ng pansin ng mga referee, gusto niyang gisingin ang kanyang mga players. Sa kanyang debut game, ipinakita ni Riley Grigsby meron siyang ibubuga. Katunayan nga, kung pagkukumparahin ang parihong debut game nila ni Justin Brownlee bilang Ginebra import, mas naging explosive si Grigsby sa pagpuntos. Pero si Brownlee sa pagtakbo ng mga taon bilang import ng Ginebra, ipinakita niya ang kanyang pagiging all-around player. At sabi nga ng mga basketball analyst, sa husay ni JB ay napagmumukha rin niyang magaling ang kanyang mga kakampi. Kagabi, bagamat naghalimaw sa scoring si Grigsby, may 42 points siya, 13 rebounds and 2 steal, pero 0 ang kanyang assist, na hindi naman dapat agad na gawing basihan para sisihin siya. Nagpapakita lang ito na dahil bago ang import ngayon ng Ginebra ay wala pa silang offensive chemistry. Hindi pa kabisado ni Grigsby ang kilos at mga switch spots ng kanyang mga kakampi. Yung 3 Ginebra fans na katabi kong nanood ng laban, ilang beses na sumisigaw, Tim Cone, ipasok mo na si Carino. Bakit nga ba patuloy pa ring ibinabangko ni CTC si Ken Mark Carino?
Pinalad tayong makausap sandali si Assistant Coach Olsen Racela at sabi niya ayaw talaga nilang madaliin ang pagbabalik ng bago nilang player. Bukod daw sa galing ito sa malubhang ACL injury, si Carino ay hinahasa sa kanyang bagong playing position mula sa pagiging tradisyonal na sentro patungo sa pagiging isang big wing. Ang pag-aaral ng spacing sa triangle offense bilang isang wingman ay nangangailangan ng panahon. Idagdag pa ang masikip na rotation sa front court dahil nariyan pa sina Japet Aguilar, Norbert Torres at Isaac Go. Kaya sa atin na naghihintay na makitang naglalaro na si Carino, kunting tiis pa, iniluluto pa ng husto ang kanyang laro sa team practice. May malaking tanong ang mga ka-Republic. May pag-asa raw bang makabawi agad ang Ginebra? Ang sagot natin, oo naman. Unang laro pa lang naman ito at napakahaba ng conference. Ngunit hindi rin magiging madali ang sunod na pagsubok. Sa Biyernes, July 24, makakaharap ng Gin Kings ang wala pa ring talong Blackwater Bossing. At dito makikita natin ang matinding tapatan ng dalawang import. Riley Grigsby laban sa all-around forward ng Blackwater na si Kentrell Barkley. Maalalang ikinukumpara ng marami si Barkley sa Ginebra resident import na si Justin Brownlee. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Sana manalo tayo, hindi tayo nanalo kagabi, idol. At sa iyo rin, Aurora Tolentino. Salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin, Merson Kabady Vlog na nariyan sa Oman at nagpapayaman. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Mary Rogin Samar. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Alfredo Cristobal. Salamat sa iyo. At sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald na nasa Singapore. Nagpapayaman din. At sa iyo rin, Barako Mananabas. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Rubin Dulur, kababayan ko ito sa Bawan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.